Thank you, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship. We give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Worship Him. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ika'y tuluan at iintan. O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noong ngayon, kailanman man sa buhay ko'y tapat. Noong ngayon, kailanman man sa buhay ko'y tapat. Laging tapat. Lord, siya ngitan sa kalamat sa upraman ngayon na. Thank you, Jesus. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ka namin sinasamba in the Spirit and in truth. Hiniling po namin to anoint us, Lord, with a fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of your name. Para po maunawaan namin ang mga revelatory message na pagkakalabos sa amin sa umaga ito. Fill our hearts, Lord, with your revelation knowledge. Fill our hearts, Lord, with your faith. And fill us with your Spirit, with your presence, Lord. Gayun din ang lugar nito, be filled with the glory of the living God. At lahat po ng mga may mahinang katawan, let the weak say, I am strong, strengthen those who are weak, and heal those who are sick. In the name of the Lord Jesus Christ, you sent your word and heal them. For by your wounds, we are healed. Thank you, Jesus,
For the love, the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. And the Holy Spirit who raised Jesus from the dead is the same Holy Spirit that will give life, that will heal our physical body. In the name of the Lord Jesus Christ, we bind all demonic spirit of sickness and disease, even curses, generation curses, we cast them out in the name of the Lord Jesus Christ. At sa umagang ito, Lord, speak to your people through the Holy Spirit. Maraming po salamat, and all glory belongs to the Lord Jesus Christ. Lahat po magsabi na amen. Amen. Bago tayo umupo, seryoso po tayo sa umagang ito. Sabihin nyo, humarap po kayo sa inyong katabi. Sabihin nyo, hi. Sa kabila naman, parang suplado, ano? Sa kabila naman, sabihin nyo, kapatid, sa umagang ito, ang tingin ko sa'yo, hindi ka natatagal sa mundong ito. Kasi, darating na ang Panginoon. Rapture of the church. Amen. Tanong mo, sabihin mo, kapatid, sasama ka ba? Sumagot ka, sabihin mo. Tanong mo ulit, sabihin mo, kapatid, gusto mo nang mauna? Sumagot ka, sabihin mo. Hindi pa ayaw. Sige, kung ayaw nyo pa eh. Palakpakan natin, Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. So, sa umaga po ito, ang title po ng ating sermon is about God's blessing. Kaya, tinitlean ko ito, The Law of Increase. The Law of Increase. Dali lang po. Ang batas ng pagdami at pagsagana. The law of increase. Alam niyo po ba na ang ating Diyos, our God is the God of blessing. Sinong uma-agree? Our God is the God of blessing. Amen. Sinong uma-agree? Our God is the God of increase. Sinong uma-agree that our God is the God of poverty? Gising na gising pala kayo. Siguro nagkape kayo. Ano? Sinong uma-agree that our God is a healer God? Amen. Sinong uma-agree that our God is a miracle-working God? That with God, all things are possible. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. And His name is Jesus. Yan. Okay. So what is the law of grace? What is the law of increase? No? Itong law of increase or batas ng pagdami, pagsagana, no? This is the principle of whatever you give, anything or whatever you give will increase. Therefore, the more you give, the more you will experience increase. Totoo po yan. Alam nyo yung teaching ng prosperity, it's in the Bible. Actually, it's very biblical, yung teaching ng prosperity. Pero ngayon, the prosperity teaching or tinaguri ang prosperity gospel is now being attacked sa social media, especially ng mga cessationist believers, inaatake. No? At yung mga tagapangaro nito, inaatake. Bakit? Kasi minsan naman kasalanan din ng mga kapatid natin na inabuso yung prosperity teaching. No? At dahil sa merong mga ngaral na
after, no? Mga tunay ng Kristiyano, pero ito yung nakakalungkot eh. They're after the money of the congregation. Totoo po yan, may mga ganyan. Kaya ina-encourage sila na magbigay at meron pang presyo. Pero pag-encourage na mayroong kasamang pangbubola. No? Alimbawa, yung sinasabi na, if you will give, nakita ko ito sa YouTube, famous pa yung preacher. Pentecostal din. Kaya sabi ko, nakakalungkot naman. Kaya damay-damay lahat Na sabi niya, if you will give $1,000, the Lord will bless you. No? The Lord you will experience increase and prosperity if you will give to this ministry $1,000. Pagka mayroong ganyan, may figure, tapos mayroong kasamang, pag nagbigay ka, may kapalit, may blessing, hindi yan sa Panginoon. Whether you give or not, God wants to bless us. So yun ang maging si Benny Hinn, ganyan din ang kanyang pinapangaral ng mga nung talubata pa siya. Then later on, kinonfess niya publicly. Sabi niya, I was wrong, sabi niya. Nagre-repet daw siya na mali yung mga sinabi niya, yung mga panghihingi niya sa mga partners sa kanyang ministry. Mali yung approach niya, mali yung mga sinasabi niya. Sabi niya, hindi ko nagagawin ito kahit kailan. Inamin niya, mali. At maging sa faith movement, sa grupo ng mga faith movement, alam niyo ako, lumaki ako sa faith movement. No, mismong yung father father of faith movement, pinagpe-pray ko na mag-meet kami one day bago siya kuhanin ng Panginoon. Ginrant ng Panginoon, nag-meet kami ni Kenneth Hagin sa Minnesota. No? And after na-meet ko siya, pinuntahan ko talaga siya sa pulpit. Nandiyan yung congregation, dire-diretso ako. Hinarang ako ng usher, sorry, you cannot go to the pulpit. Nagpapahinga si Kenneth Hagin, katatapos service. Ano, sabi ko, I'm a missionary from the Philippines. Okay. Kinausap ko si Kenneth Hagin, matandang Kenneth Hagin. Magpapapray sana ako, paparelease sana ako ng blessing. Yung mga kasama ko sa team, sa mission, JHNT kami, nagpuntahan din sa unahan. Ang dami. Siguro 5 yata kami o 7. Pagod na pagod si Kenneth Hagin sa pagpirma, dahil matanda na nga, ang dami pa. No, hindi na ako nakapag-pray. Si Pastor Lily, ang kausap niya, yung asawa ni Kenneth Hagin. And after that, kinuha na siya ang Panginoon. Sabi ko, talagang God is an answering God. Pinasalamatan ko lang siya sa pulpit. Si Kenneth Hagin. May picture pa kami niyan kaya lang nakain yata ng ana yung picture. At bago mamatay si Kenneth Hagin, tinawag niya yung mga disciples niya. Sila Kenneth Copeland, Jerry Sabel, sila Joyce Meyer, sila doon sa karami-rami na kanyang tinuturing na anak at mga tinuruan, minentoran, 2 lang yung hindi pumunta. No. 2 lang yung hindi pumunta. Natunugan siguro kung anong gagawin ni Kenneth Hagin. Kasi, nung mamamatay na siya, nirebuke niya yung mga kapatid at sabi, mali yung ginagawa niyong panghihingi ng pera. Pinopromote yung prosperity in a wrong way. That is not prosperity. Nirebuke na. Then, bukod doon, gumawa pa siya ng book. Ang title ay Midas Touch. Alam niyo yung Midas Touch, istorya niyan, si King Midas, sakim sa ginto. Sabi nga, nag-wish siya, sana lahat ng mahawakan ko maging ginto. Napahawak sila, uy, naging ginto, tuwan-tuwa siya. Table, uy, tuwan-tuwa siya.
Pagtapik na sa mga sundalo, naging ginto, pati yung mga tao, wala na po. Sinalubong siya ng anak ng babae, dalaga. Inakap siya, naging ginto rin. At doon nagsisi si King Midas. Siyempre, ano lang yon, yung istorya lang. Hindi naman totoo nangyari. Lang yun. Nagsisi siya. Iyak siya. Bakit sana bumalik na yung dati? Naging sakim siya. Kaya wala na. Puro ginto na lahat. Wala rin palang pakinaba. Pati anak na naging ginto. Yun yung book ni Kent Hagin na pang-correct sa mga nagtuturo ng maling prosperity. Actually, dinefine ko yung prosperity is God's abundant grace to meet the needs of God's people according to His promises through the Lord Jesus Christ. Hindi ka pwedeng umalis sa pangako ng Diyos. Yun lang pangako ng Diyos ang tutugunin ng Diyos. Paglabas sa pangako ng Diyos, delikado na. Kaya minsan, hindi tayo tinutugon ng Diyos kasi yung hinihingi natin outside of God's perimeter of God's blessing or God's will. Lumalabas ka, ikasasama mo. You're in danger. Mapapahama ka. Kaya nang delikado. At ngayon, ang isa sa ginagamit ni Satanas ay yung the love of money. Para ilayo ang puso ng mga mananampalataya, even mga matatanda mga preachers are now being deceived doon sa love of money. Sabi nga ni Jesus, you cannot serve God and mammon at the same time. Kahit minsan hindi nag-promote si Jesus about money. Pero nagpo-promote si Jesus that you can be, that God wants to bless you. Nagpo-promote si Jesus that God wants to bless you. At sabi pa ni Jesus, I come that you might have life. Hindi lang yon, that you might have life abundantly. O, increase na naman yon. So our God is the God of increase. Talaga merong increase kasi batas niyan eh. Na pag pumasok ka na, nasundan mo yung hinihingi ng batas, mangyayari sa iyo, ma-experience mo yung increase. Kasi nasa Bible, parang law of gravity. Kahit sinong tao, walang exempted dyan. Ihagis mo isang bagay pataas, babagsak. What goes up will come down. That is the law of gravity. Walang exempted dyan. Bata, matanda, kahit sino. Ganyan din sa law of increase. Walang exempted dyan. Mabuting tao, masamang tao. Pag pumasok ka doon sa batas ng increase, tinumbok mo yung principle niyan, talaga mag-i-increase ka. Kahit ikaw ay hindi mabuting tao. Kasi batas yan eh, walang exempted yan. Ngayon, ito naman pag-aaralan natin, law of increase na that will glorify the Lord Jesus Christ. Hindi naman tayo masamang tao, kundi tayo mga banal ng Panginoon, anak ng Diyos. Kaya ang ating motive is not to receive blessings. Our motive is not to seek the blessing of God. Our motive is to seek the blesser. Nakikinig po ba tayo? Hindi yung blessing, kundi yung blesser ang ating hinahanap. Ang focus natin wala sa blessing. Ang focus natin nasa blesser. Sino yung blesser natin? Tagapagbigay ng blessing. Anong pangalan? Jesus. Kaya nga sabi niya, si Satanas na parito, magnanakaw na parito. Ang mission niya, to kill, to steal, and to destroy. Pero ako nagpunta rito to give life. Hindi lang yan. To give life and have it abundantly. No? Yung word abundantly means increase. Our God is the God of addition, not subtraction. Ano ang sign ng subtraction sa math? Ganon. Horizontal na ganon. Ano ang sign ng addition? Cross, plus sign. And the cross of Jesus is a plus sign.
Alam na yung unang panahon, dalawang klase yung cross. Hindi lang dalawa, maaaring may iba pa. Merong basta itinatali sa poste. Meron namang pinapako sa X-cross. Meron sa plus sign na cross. At sadya sinadya na si Jesus pinako sa plus sign. Sa cross. Kasi may symbolic meaning yon. Meaning, after the death of Jesus, God is ready to add more and more blessings sa kanyang mga anak. After the death of Jesus, kapag siya'y nabuhay na muli, God is ready, because of that plus sign, the cross of Jesus, God is ready to release His blessing. Kaya kung si Jesus ay hindi namatay at hindi siya nabuhay na muli, hindi ibibless ang mga tao. At tayo, kahit may mga religious tayo, still, lahat tayo will go to hell. Kasi walang Jesus na namatay at muling nabuhay. Pero dahil sa gumawa nga ang Diyos sa paraan to save us, Jesus paid the price of our sin. No? Ginawa niya, ginusto niya na maging tao siya para maibayad niya yung kanyang dugo, yung kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Universal yan, pambuong mundo. No? Para maligtas tayo, binayaran niya ating mga kasalanan. Ngayon, paano magte-take effect yun? Yung ginawa ni Jesus. Paano maranasan nyo ng individual person yung ginawa ni Jesus? Paano maliligtas? May condition ang Diyos. Sa John 3:16, mababasa yan. Ito yung hindi matanggap ng mga Calvinist. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever, napakahalaga ng salitang whoever, ang sino man, kahit sino, walang exempted, kahit sino, ay nanampalataya, hindi na siya parurusahan, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Mahalaga yung whoever. No? Yan ang hindi madibang ng mga Calvinist, yung salitang whoever. Kasi sa kanila, ang salvation, para lang sa mga pinili, hinirang ng Diyos. Not for all people. And Jesus did not die daw for the whole world, for all sinners. Hindi daw doon namatay. Sa limited people lang. Sabi ko, yung doctrine na yan, ang merong gusto niya, limitahan ang ginawa ni Jesus na salvation, ang may gusto niya si Satanas. Kasi talo siya dyan. The whole world can be saved through Jesus. Pero meron requirement. Binigyan ng Diyos ang tao na responsibility to come to Him and to believe the Savior. Yun ang responsibility ng tao. Pero ang salvation sa Diyos nanggagaling. Ngayon sabi ni Jesus, ang magnanakaw na parito lang, ang mission niya, to kill, to steal, and to destroy. But I come that you might have life and have it abundantly. Now, tingnan natin itong scripture. Yung pangyayari, dito makikita natin yung principle of increase. Dito sa Luke chapter 5, verse 1 hanggang 7. Sabi dito, one day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on Him to listen to the Word of God. Nung nangangaral si Jesus, sinisiksik siya ang mga tao. No? Nagdidikita sa kanya, nasisiksik siya. Hindi siya komportable sa pagtuturo, sa pangaral. Kaya, ginawa niya, gumawa siya ng paraan. Paano kaya ako hindi masisiksik ng mga to? Verse 2, He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. No? Ito yung nangyari sa Sea of Galilee, or sa Lake of Galilee. No? Na, nung nangangaral siya, nasisiksik siya, ang daming tao. Pinagkakagulo siya. Kaya ginawa niya, nung makita niya na meron 2 bakanting bangka, pinuntahan niya.
Kasi nakita niya, yung mga mangingisda, parang tapos ng mangisda. Nagbabalumbon na ng iniimis na nila yung mga net. No? Yung pala, kaya binabalunbon, magdamag silang nangingisda. Wala, matumal. Walang mahuli. May mga times na ganyan eh. Kaya malungkot yung mga mangingisda. At isa sa mga mangingisda doon, si Peter. At nakita ni Jesus yung boat ni Peter, hiniram niya. Tumungtong siya at hiniram niya. Verse 3, sabi dito, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, that was Peter, its owner, to push it out into the water. Ito yung first time na na-encounter ni Peter si Jesus. Hindi pa siya alagad dito eh. He noticed stepping into the one of the boats, Jesus asked Simon or Peter, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and tossed the crowds from there. No? So, pumayag si Peter at may sinabi pa si Jesus, may inutos siya, Brad, iusod-usod mo para hindi ako siksik ng mga tao. Sumunod si Peter. No? Kung ano yung sinabi ni Jesus, sumunod si Peter. Then, verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, Peter, now, eto, tapos na si Jesus sa pagpipreach. Anong gagawin kaya niya? Nagsalita si Jesus, now, go out where it is deeper. No? Sabi na kay Peter, ngayon, dalhin mo ang bangka sa malalim. And let down your nets to catch some fish. Punta ka sa malalim, dalhin mo itong bangka sa malalim, at ihagis mo ang lambat. At ang sabi ni Peter, Master, no? Kung liliwanagin sa paano natin yung boss, magdamag kaming nanghuhuli ng isda dito, nangingisda. Wala talaga. Wala talaga. Master Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. Wala kahit isa. But if you say so, I'll let the nets down again. Magdamag kami na nangisda. Wala kahit isang nahuli. Pero dahil sinabi mo, okay, sige, gagawin ko. Parang pinagbigyan niya si Jesus. Sumunod siya. Paghagis niya ng lambat, sa verse 6, and this time their nets were so full of fish, they began to tear. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Ang ganda nung nangyari. Nung sumunod si Peter na inihagis niya yung lambat, suddenly, gumagalaw. At bumibigat hanggang sa, mapupuli na. Hindi na kaya na Peter, nag-iisa siya. Tumawag siya doon sa kanya mga dabarkads sa kabilang mga boats. Ali kayo, tulungan nyo, napakaraming isda. Nagulat sila, nagpuntahan yung mga ibang mga isda kaibigan ni Peter. At hinila nila yung lambat at nagkandapulit halos sa sobrang bigat, sa daming sobra ng isda. Samantalang nagtatestify si Peter, kahit isang isda, wala silang mahuli. That is a supernatural, miraculous blessing kay Peter. That is the blessing of increase. Kasi pumasok si Peter doon sa batas, the law of increase. Kaya nga experience niya, you increase. At sasabihin ko sa inyo, lahat tayo, pag pumasok tayo doon sa batas ng increase, at natupad natin yung hinihingi ng batas ng increase, we will experience increase. Nakikinig po ba tayo?
increase kung ano yung gusto nyo mag-increase. Merong 3 principles na babanggitin ako sa inyo. Itong 3 principles na ito yung pinasukan. Ito yung naganap ni Peter, yung 3 principle ng the law of increase. Ano yun? Pakita ko kagad sa inyo para nagmamadali tayo. Principle number 1. Whatever you have, anumang bagay meron ka, give it to Jesus. Number 2, principle number 2, go deeper. Pumunta daw tayo sa malalim. Ano yung deeper place sa karagatan? Sa spiritual, yung deeper place na yun is the supernatural realm. Go deeper into supernatural realm, which is the realm of the miraculous. No? And principle number 3, obedience. Pagsunod. So itong 3 mahalagang principle dito, ang nilakaran ni Peter, na bullseye niya. Pero kung hindi niya sinunod, kahit isa dito, sumablay si Peter, hindi niya ma-experience ang increase. Hindi niya ma-experience. Pero si Peter, kahit hindi pa siya disciple, nirespeto niya si Jesus at yung utos ni Jesus, sinunod niya. Hindi nga niya kilala si Jesus eh. Kaya sa bandang huli, no, na-experience niya ang sobrang blessing, na-konsensya si Peter, hindi ordinaryong tao ito. This is a man of God. This is the man of God na gumawa ng himala. Ito, hindi ito ordinaryong tao. Kaya lumayo si Peter at nabagbaga po siya, nagsisi siya, lumayo ka sa akin, wag po kayo lalapit. I'm a sinful man. Makasalanan ako. Kapag na-experience ng tao ang presence ng Diyos, nakukonvict siya sa kasalanan. Nakikita niya ang kanyang sarili na without God, he is nothing. Immediately, nagpapakababa siya at nagre-repent. Kapag na-experience ng tao ang presence of God, gano'n na nangyayari. Humility, then repentance. At gano'n nangyari kay Peter, ayaw na lumapit kay Jesus. Sapagkat dala-dala ni Jesus ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, pagbabad tayo sa presence of God, sa prayer, time with the Lord, total immersion in God's presence, paglabas natin sa bahay, may mahahalata ang tao sa inyo. Masesense nila yung presence of God na dala-dala nyo. Kasi nagtagal kayo sa presence of God, masesense nila, mararamdaman nila. Anong meron itong taong ito? One time si Smith Wigglesworth, sumakay ng train, yung mga train na maikli. Sa mga ganun train sa England, merong mga CR, may lababo. Umupo si Smith Wigglesworth, the great apostle of faith, doon sa tumabi siya sa mga tao. Pag upo ni Smith Wigglesworth, napatingin yung mga taong katabi niya. Then, maya-maya, tumayo si Smith Wigglesworth, pumunta sa lababo. O sa CR yata o lababo. Nung umalis si Smith Wigglesworth, nagbulo ngayon mga tao, sino yung mama na yan? Ewan ko, sino ba yan? Bakit? Nung umupo siya, nakita ko ang impyerno. Sabi niya, nakukonsensya ako sa mga kasalanan ko. Ganun ba? Ako rin. Nakita ko ang apoy ng impyerno. Ako rin. Nakunbik ako sa kasalanan ko. Sino yung taong yan? Si Smith Wigglesworth. No read, no write. Natutulan siya ng magbasa nung may edad-edad niya. Tinuruan siya ng asawa niya. At nung natuto naman siya magbasa, wala siyang binasang book kundi the Bible. Yan si Smith Wigglesworth. Pag lumabas kayo ng bahay, people will
experience the presence of God through us. Pagbabad tayo sa presence ng Panginoon. At kahit hindi ka pa nagsasalta, may mga nangyayari na nagkakaroon ng conviction sa kasalanan. Mga tao. One time, nag-conduct si Smith Wigglesworth ng evangelistic crusade sa isang lugar, I think sa England din. Tumira siya doon sa isang bahay ng kapatiran, housewife. Gusto ipakilala niya yung asawa niya. Kaso, hindi sila magpagkita. Pag sa umaga, nandun si Smith Wigglesworth, wala naman asawa niya. No? Sa gabi naman, I think, nakalimutan ko gabi. Basta pag si Smith Wigglesworth, wala doon, nandun naman yung asawa niya. Pag si Smith Wigglesworth dumating doon sa bahay, wala naman yung asawa niya, nagtatrabaho. No, nagkakasalitan. Hanggang sa last day na, nagpapaal si Smith Wigglesworth, nagpapasalamat sa pinatuloy siya sa bahay. Sabi ng babae, "Naku, Brother Smith, sayang na sayang. Gusto ko ipakilala sa iyo ang asawa ko." Bakit? Hindi pa siya mananampalataya. Ganun ba? Pero sayang, paalis ka na. Ganito na lang, sister. Yung higaan ko, yung bedsheet, wag mo muna lalaban. Mamayang gabi, doon mo pahigain yung asawa mo. Okay. At nung gabi, hindi sinabi ng babae, doon niya pinahiga, doon sa bedsheet na hiniga ni Smith Wigglesworth. Ba nagising madaling araw yung asawa, yung babae? Merong humahagulgol. Hinahanap niya asawa niya, wala roon. Then nakita niya, nakalupasay sa sahig. Nakaluhod, nakadapa. At nagsisisi sa kasalanan. May nangaral ba sa kanya? Wala pa eh. Ano yung dahilan bakit siya nagkaroon ng ganung experience na na-convict siya sa kasalanan? Dahil yung hinigaan ni Smith Wigglesworth na bedsheet, yung kanyang anointing na impart doon, at nung humiga yung makasalanan, yung anointing, the Holy Spirit, the presence of God, na-convict yung makasalanan. Meron palang ganyan. Totoo, may ganyan. Remember si Prophet Elisha, nung siya ay namatay, no? Wala siya na pagsalinan ng kanyang anointing. Hindi kagaya ni Elijah, nung paalis na, naisalin niya, na-impart niya kay Elisha, yung anointing niya ni Elijah. No? Kaya naman, itong si Elisha, supposedly, dapat si Gehazi, kanyang dinidisciple, servant niya, dapat siya yung makakasalo ng anointing ni Elisha. Kaso hindi. Naging curse si Gehazi kasi alam niyo na story sa Bible, sinabi, pinag-interesan niya yung mga clothing at mga binibigay ni Naaman na gumaling sa ketongin, sundalo, na Syrian soldier, mighty warrior, pero ketongin, pero napagaling ng Diyos through Elisha doon sa Jordan River. Kaya gusto niyang bayaran si Elisha. Brad, ito, may dala ako mga damit, marami guys sa inyo. Hindi. Umalis ka na. Sapat na yung gumaling ka. Hindi nagpapabayad si Elisha. Pagdating doon, hinabol ni Gehazi, sayang yun. Si boss, tinanggihan, pera na, naging bato pa. Habulin ko nga. Bossing. Pinahabol ka sa akin yung boss ko, si Elisha, na yun daw binibigay mo, bigay mo sa kanya. Iabot mo raw sa akin. Kasi may mga dumating na bisita. Nagsinungaling siya. O sige, ito, no problem. Tuwan-tuwa si Gehazi. Pag uwi ng bahay, alam na kagad ni Elisha, saan ka nang galing? Boss, sa SM lang, nagkape. Saan ka nang galing? Hindi mo ba alam? Masama yung ginawa mo. Yung ketong ni Naaman, kakapit sa iyo at sa iyong mga anak. Yun ang pinakahuli, namatay si Naaman na ketongin. Hindi na gumaling. Kaya, nag-isa si Elisha, wala na hanggang sa namatay si Elisha, nilibing sa libingan, after ilang mahabang panahon, nasira yung libingan niya, nabuksan na, nakalimutan mga tao, doon nakalibing ang propeta ng Diyos. May mga dalawang Jewish
people na maglilibing ng kalampatay, sabi nga, Pards, may dumarating ng mga sundalo, may kalaban. Ay naku, tago muna natin ito ating patay. Saan? Doon bukas yung libingan. Ipasok natin sa loob. Sige. Pinasok nila. Nihagis nila yung bangkay nila sa loob ng libingan ni Elisha. Nung napasayad sa buto, sa kalansay ni Elisha, immediately nabuhay yung patay. Patay na si Elisha, gumagawa pa rin siya ng himala. Gumagawa pa ang himala ng Diyos through his skeleton. Naiiwan yung anointing, nai-impart ang anointing. Sa isang tribo, mayroong missionary full of the Holy Spirit. Umupo siya sa bato. No? Report ito ng mga missionaries noong araw. Pag upo niya sa bato, pag tayo niya, may sakit na umupo doon sa bato, gumaling. Nung malaman ng tao, yung mga may sakit nagpunta, nag-upuan doon sa bato, nagsisigaling, umupo lang doon sa bato, na inupuan ng spirit-filled missionary. Meron palang ganon? Yes, meron ganon. No. Di ba si Peter, naglalakad na gano'n, yung mga tao, alam na nila ang power ng Panginoon kay Peter, yung mga may sakit nila, nilatag na sa mga karsada. No? At pagdaan ni Peter, eksakto yung anino ni Peter, sumagi doon sa mga may sakit, yung anointing na tumulay sa anino, at yung mga may sakit nagsigaling. That's the anointing of God. So ang Diyos, laging ang gusto niya, pabuti, paganda, blessing, and increase sa lahat ng lalapit sa Kanya. Hindi siya marunong bumawi, pabawi, hindi eh. Hindi siya taker, hindi siya nang babawi. No? Hindi siya basta nang babawi. No? Minsan nga, mayroong mga dating mga preachers, no? Mali na ang puso, mali na ang ginagawa, nangangaral, pero still, the anointing is still there in their ministry. No? Kasi nga, hindi naman mambabawi ang Diyos. Ang Diyos laging padagdag. Kaya, number one principle na pinasukan ni Peter, yung sinabi na, whatever you have, give it to Jesus. Sabi sa Luke 5 verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, or Peter, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and tossed the crowds from there. Yun. No? Tumuntong, pumasip si Jesus, bangka ni Peter, pinahiram ni Peter yung bangka niya. Kung hindi pinahiram ni Peter at nagsuplado siya, or uminit ang ulo niya, huwag kang pumunta rito. Mainit ang ulo namin, hindi kami makahuli isda. Pero hindi ganun ginawa ni Peter. Kahit pagod na siya, dismayado, tinanggap niya si Jesus sa kanyang boat. Lahat ng taong tatanggap kay Jesus will be blessed. Will receive blessing. So ito yung tinutumbok ng principle number, whatever you have, give it to Jesus. Tanong mo, ano meron ka? Talent? Paggamit mo sa Panginoon. Gamitin mo sa Panginoon. Ano meron ka? Boses? Gamitin mo sa pagkanta sa Panginoon. Dancing? Sumayaw ka sa Panginoon. Artistic talent? Gamitin. Gumawa ka naman ganyan. Anong talent mo? Gamitin mo for the glory of the name of Jesus. Kaya ang sabi sa Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ano mang ang inyong gagawin, sasalitain o gawin nyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Lahat ating ibigay, ipagamit sa Panginoon. Yung buhay natin, our life, our family, no?
our ministry, our talent, our wealth or riches, no? Anumang bagay na meron ka, use it for the glory of the name of Jesus. Paggamit mo. No? Kung talent, gamitin mo. Kung ministry, gamitin mo. You want to be used to preach in preaching the Word of God sa evangelism o sa pagtuturo. Wala ka namang alam sa Bible, hindi ka naman marunong marap sa tao. No problem. Paggamit ka lang sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos gamitin ka. At makikita mo, the more you give, the more you will experience increase. Increase saan? Sa anointing. Alam niyo ba noon na, una-una, hindi ako pwedeng tumayo sa public. Mahiyain kasi ako. Hindi rin ako pwedeng magsalita kasi hindi ako marunong mag-construct ng sentence na tama. No? Alam niyo, nung na-develop yung speech ko, malaki na ako. I think mga 6 years old na ako. Sa lahat ng mga magkakalaro, dito kami nakatira noon sa likod. May mga kapitbahay namin, kalaro namin. Sa lahat ng magkakalaro, at tatas na nila magsalita, ako utal pa. At minsan maingay sila, naglalaro kami dito sa bahay ng kapitbahay namin. Nagsasalita sa radyo si Abot. Sabi ko, nakikinig ako. Ang ingay ng mga kalaro ko. Lundagan doon sa kama. Sabi ko, hoy! Sabi ko, huwag kayo ingay. Tugtog adyo. Seryoso ako, nagalit ako ang iingay . Ako, nandun na nakikinig ako kay Abot. Lundagan, ang ingay, tawanan yung mga kalaro ko. Ang dami namin . Nandun yung kapatid ko, Sister Joyce. Nagalit ako sa'yo, uy! Huwag kayo ingay! Tugtog adyo! Nagtawanan sila. Sabi ko, ano nakakatawa? Hindi ko alam, utal pala ako . Like na-develop yung speech ko. Sabi naman ng iba, pagka daw meron ka, ikaw ay artistic, laging, madalas, karamihan, nalilate yung development ng speech. Yung kapatid ko, artist din yun, si Elvis. Nag-fine arts yun, kaya lang hindi natapos second year. Binata na siya. Sabi niya noon, buti na wala sa, pupunta muna ako doon sa kanto, sa barkada ko. Ganun siya magsalita. Sabi ko, natatanggal din pala yung stammering. Okay. Kaya, sabi ko sa Panginoon, gamitin mo naman ako. Kaya lang hindi ako pwede tumayo sa mga tao. O kaya, gift of healing na lang. Okay na. Pero I want to preach. Gusto ko maging kagaya ng pastor ko para siyang preaching machine. Sabi ng Holy Spirit sa akin, sige, mag-testify ka lang. Gabi-gabi, nagte-testify ako. 2 minutes, hanggang sa naging 5 minutes, naging 10 minutes. Sabi ko, gusto ko may kasamang Word of God. Unti-unti ko na sinama ang Word of God. Sabi ko, alam mo, Panginoon, pag ako binigyan mo ng gift na nakakapag-preach ng mahaba, hindi ko iiwan ang ministry, teaching or preaching forever hanggang sa kamatayan ko na yan. I will preach, I will teach your word to your people. Matuto lang ako mag-preach ng mahaba. Ba't dininig ako ng Panginoon? Kaya ang hirap para sa akin, putulin yung mga messages. Ang haba, the more I preach, the more it increase. parang yung binuksan mo yung dam na lumalagas na tubig na walang katapusan. No? Walang katapusan. O, preno muna, preno. Dire-diretso pa rin. So, the more you exercise your gift, the more it will increase. Maging in the natural realm, ano man bagay gamitin mo, no? lalo mong magagamit. Pero the moment you stop using that thing, halimbawa camera or computer, masisira. Ganon din ang katawan ng tao. Pag hindi mo na ginamit, masisira ang katawan mo. Kung ano-ano mangyayaring sakit.
Kaya yung pinapayo nga, but tumatanda, the more we must exercise, physical exercise. And the more we use our body, the more nag-i-increase ang muscles, ang strength ng muscle. Ganun yun. So sa spiritual, ganun din. Halimbawa, nagbigay ka, the more you give, the more you will receive. It's a law. Sabi, ang nagtatanim ng sagana, mag-aani ng sagana. Ang nagtatanim ng kaunti, mag-aani ng kaunti. Applicable sa lahat yan. The more na ibigin mo ang iyong kapwa, the more nalalaki yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Halimbawa, meron kang kinaiinisan kasi ginawang ka ng masama, siniraan ka, chinismis ka na hindi naman totoo. Ngayon, ayaw mo na siya makita sa church at balak mo na lumipat. Pero pinipigilan ka ng Holy Spirit at nagsasaltang Holy Spirit at naririnig mo at sinasabi ng Holy Spirit, anak, patawarin mo siya. Sapagkat ang batas, pag nagpatawad ka, patatawarin din kita. Pag hindi ka nagpatawad, hindi rin kita patatawarin. Eh, nung maisip niya yun, narinig niya, natuto niya magpatawad. No? Then, natatagalan na niya na nakikita yung kapatid sa church. And then, sabi niya sa Panginoon, Lord, buti natatagalan ko na. Panginoon, diadalangin ko na kung ano man yung iniisip ko na hindi maganda sa kanya, alisin mo. Sabi ng Holy Spirit, sabi mo sa sarili mo, I love him or I love her, I love her, I love her. Ipag-pray mo siya. Pinag-pray nung mananampalataya. And the more na pinag-pray niya, the more siya, sabi niya, Lord, I forgive him, I pray for him, I love him, the more na lumalaki yung pag-ibig. Then bandang huli, naaakap na niya yung tao na dati meron siyang bitterness sa puso niya. Maraming ganyang pagyayari sa buhay ng mga mananampalataya. The more you love, the more you will abound in the love of God. Amen. The more you use your faith in small things, the more your faith will become strong and will become great. No? Nagsimula ka sa konti pananampalataya, gamitin mo ng gamitin. At ito ay lalaki. Yan ang principle of increase. Hindi lang yan ina-apply sa pananalapi, sa pera. Ang problem sa modern prosperity teaching, in-apply nila lagi sa pera, sa pera, sa pera. Kaya ang mga mananampalataya, nagmukhang pera. They are now after the money of the world. Kaya naliligaw na landas. At yung puso natin, napaka-sensitive niyan eh. Alam niyo po ba na ang puso natin, merong part dyan, malaki yan, may puso natin, spiritual heart. Merong area dyan na pag na-deceive ka sa area na yon, you are totally deceived. Pero sa ibang area, hindi ka pa deceived. No? Merong ganyan. Halimbawa, yung isang kulto na wala na yung kulto sa Davao. Pag pinag-usapan nyo, nung mama na yon, politika, napakagaling nga. Tama. Tama yung mga sinasabi na. Pero pag pumasok ka na sa usapan ng sino ang Diyos, paano maliligtas, ano ang tamang church, nako, iba na. At sasabihin na niya, parang may diferensya sa ulo, pero hindi naman. Alam nyo, ako ang pinadala ng Diyos, the appointed Son of God, at ako ang may-ari ng mundo, at ako may-ari ng kaluluwa nyo. Naku, naloko na. No? Parang may sira na. Pero hindi siya sira. Ang tawag doon ay delusional. Maaring naniniwala siya doon sa sinasabi niya sa sarili niya, pero he is totally deceived by the devil. Napaniwala siya. Spirit of delusion. No? Paniwala siya. Kaya tingin ko, sa isip niya, hindi siya nagsisinungaling. Naniniwala siya na siya may-ari ng buong mundo. Kaya pinagtatawanan siya. At yung spirit na yon, transferable yon, nai-impart yon. Kaya buong congregation niya, palakpakan pag sinabing,
I am the owner of the earth. Palakpakan sila. Sabi yung mga yan, mga umatake sa akin, magsisisi kayo. Hindi nyo ba alam, ako may-ari ng mga kaluluwa nyo. Naku, palakpakan nyo. Palakpakan yung mga miyembro. See? Ibig sabihin sila, na-deceive na rin. So ingat tayo. Huwag mag-i-increase yung masama. Dapat ang mag-i-increase yung mabuti. Pag bumabad ka sa masama, the more na bumabad ka sa mga taong deceived, the more you will be deceived. Nakikinig po ba tayo? Nakakahawa yan eh. The more na bumabad ka sa mga taong tama ang puso, tama ang katuroan, the more you will be enlightened. It will increase. The light of God will increase. The wisdom of God will increase. Manood guys, tingnan nyo sa YouTube yung mga heretic o mga cult na church. Meron church, I think sa Africa rin yun. Ang pastor, sabi ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos, ngayong araw na ito, lalabas tayo sa damuhan. Ang lahat, kayo, pakakainin ng Diyos ng mga sariwang damo sapagkat kayo mga tupa ng Panginoon. Aba, pinakita para mga puses gumagapang sa damuhan yung mga miyembro. At nagkakainan ng damo, parang gutom na gutom. Kumakain ng damo talaga. Kita nyo, possessed na ng demons yun, nahahawa na. Meron naman, ganun din, at church yata sa Africa rin yun. Yung mga miyembro, mga babae, pinapaliguan sa harapan ng congregation. May batya, sinasabon ng assistant ng pastor at pinapaliguan. No? Makikita niya sa YouTube. No? Karamaldumal, Church of Satan. Pinapaliguan doon sa publiko. No? At ang sabi, ito yung araw, the day of cleansing. Kailangan maging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Ayun ang cleansing sa kanila. Pinapaliguan. So, ang dami. Kaya delikado yung mga ganyan. Ngayon, yun ang principle number 1. Ibigay mo sa Panginoon kung ano meron ka. And principle number 2, teka, basa muna tayo talata. Hindi ko lang babasahin. Habakkuk chapter 3 verse 4. Sige, basahin ko lang. His brightness was like the light he had raised, flashing from his hand, and there his power was hidden. Habakkuk 3:4. Nasa kamay ng Diyos na nag-radiate sa kaluwalhatian ng Diyos, nandun daw ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kamay ng Panginoon. No? At sabi Deuteronomy chapter 8 verse 18, but you are the member of the Lord. But you are to remember the Lord, your God, for it is He who is giving you power to make wealth in order to confirm His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Ang Diyos ay nagbibigay ng increase, ng prosperity sa kanyang mga anak. At ang kapangyarihan ng pag-release ng Diyos ng prosperity, sabi dito, nasa kamay ng Diyos. Figurative word yun, no? Na ibig sabihin, na kapag ikay nasa kamay ng Diyos, you are also inside the power of God to increase. No? Mag-increase ka kasi nasa kamay ka ng Diyos. At nasa kamay ng Diyos ang kapangyarihan. At ang Diyos ay nagbibigay ng increase. No? Kaya, mahalaga kapag ka binigay mo ang sarili mo sa Panginoon, binigay mo ang pamilya mo sa Panginoon, ibinigay mo ang talent mo sa Panginoon, binigay mo lahat ng meron, ibinigay mo sa Panginoon, i-increase ng Diyos yung mga ibinigay mo sa Kanya. And you will be blessed by God. Sa iba-ibang paraan, you will be blessed by God. No? Ganun po yan. Ang blessing, hindi lang nangungusap sa pera yan. Ano? Kasi sa panahon natin yan, generation natin yan, mga mukhang pera ng tao kasi pati mga preachers. Ano? Never na nag-promote si Jesus ng money sa mga kongreso, sa synagogue, ang pinipreach niya yung plano ng Diyos.
yung kaligtasan, yung kaharian ng Diyos na mamanahin ng mga maligtas. So principle number 2, go deeper into supernatural realm. Sabi ng Panginoon, like Luke chapter 5 verse 4, Jesus said, now go out where it is deeper. Ngayon, Brad, pumunta ka sa malalim. Dalhin mo itong bangka sa malalim. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Dahil sa bangka. Nandun sa malalim, mo ma-experience ang blessing ng Diyos. Yung katakot-takot na isda. Nangyari ito. Doon sa malalim, nagkaroon ng napakarami isda, yung lambat nila. Sa spiritual, ganun din. Sinasabi ng Holy Spirit sa atin sa araw nito, sabi ng Panginoon, Jesus invites us to go into the depths of the supernatural realm. Yung kalaliman ay nagre-represent na supernatural realm, at the supernatural realm is the realm of the miraculous. And in the realm of the miraculous, all things, everything is possible. Walang imposible. Pag nakapasok ka sa supernatural realm, na siyang deeper place, you will experience the miracle of the Lord. Yung bagay na imposible, hindi pwedeng mangyari in the natural realm, mangyayari kasi you are now in the supernatural realm. You have entered into the supernatural realm. Doon sa depths of the sea or depths of the supernatural realm. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ini-invite tayo ng Diyos, pumunta kayo, wag kayong umasa sa ibabaw lang. Punta kayo sa malalim. Alam niyo yung mababaw na lugar na sinabi ng Panginoon, no? Wag ka dito, Brad, doon ka sa malalim. Sa panahon natin, yung mababaw na lugar, kung tayo ay mangingisda, yung mababaw na lugar is our natural realm. Yung natural realm natin, yung effort natin as a human being, na lagi namang may limitation. May limitasyon. Huwag ka dyan tututok sa natural realm. Kasi talagang may limitasyon. Pag sinabi ng doktor, you only have 3 months to live, talaga you only have 3 months to live. According to the medical science, according to that natural realm. Pero hindi tayo dyan tumututok. As people of God, we are living by faith. As sabi, the just shall live by faith. Doon tayo pumupunta above sa natural realm, na kung tawagin supernatural realm. At nakakapunta tayo doon sa pamagitan ng ating pananampalataya. At ang pananampalataya natin ay supported by the Scripture, the Word of God. Kaya ang focus natin doon sa sinabi ng Panginoon. No? At doon sa pananampalataya natin sa sinabi ng Diyos, nagtitiwala tayo sa sinabi niya, we can enter into the depths of the supernatural. Makakapasok tayo doon. Kapag tayo nanampalataya sa sinabi ng Diyos, in-apply natin yung faith sa sinabi ng Diyos. Remember si Peter, no, si Jesus, no, naglakad sa tubig, pinaunan niya ang kanyang mga God, then suddenly, nung naglalakad si Jesus sa tubig, napagkamalan nilang multo, sabi ni Jesus, ako ito. Huwag kayo matakot. At nakita ni Peter si Jesus nga, uy, ang galing nakakalakad sa tubig. Ginawa ni Peter, sabi niya, Lord, sige nga, kung ikaw nga yan, tinesting nga. Palakarin mo rin ako sa tubig. Alam nga si Jesus yun eh. Pero nakutuwa ni Peter na, ako rin, gusto ko yan ah. Ang galing, supernatural, miracle yan. Alam mo sabi ni Jesus, one word from Jesus. One word from God can change your situation. One word from God can change what is happening in your body or in your life. One word from God, only one word from God has power to change everything because there is power in the Word of God. Sabi ni Jesus, come. Halika. One word. Nung nanampalataya si Peter doon sa one word from Jesus, the Word of God,
Nakalakad siya sa tubig, walking in the realm of the miraculous. Ang galing, nakakalakad din ako. Inalis niya ang focus niya kay Jesus sa supernatural. Nag-focus, bumalik siya sa natural realm. Naramdaman niya ang hangin, nakita niya mga alon, lumalaki. Natakot siya. At nung siya bumalik sa natural realm, nag-switch siya sa natural realm, unti-unti siya lumubog. Kaya dito mako-confirm natin, ano yun nasa natural realm? It's the realm of limitation. Pag sinabi ng doktor, hindi ka nagagaling. Period. Hindi ka na nagagaling in the natural realm. But praise God. Ano sabi Jesus, Mark chapter 9, verse 23? If you can believe, all things are possible to him who believes. Ang supernatural realm, higher, greater than the natural realm. Dahil ang supernatural realm, the realm of God, the spiritual realm, ay unang nilikha ng Diyos bago palikhain ang natural realm, our physical world, physical life. Ito'y pinattern lang ng Diyos doon sa totoo na nauna na sa spiritual realm. Pagdating natin sa langit, magugulat kayo, may bundok, may punong kahoy, parang mundo. May lake, parang mundo. May mga ibon, may mga animals. May mga flowers, para ako nasa mundo. Ang difference lang, sobrang ganda naman ito. Perfect place. Kasi nga ang mundo, pinatern lang doon. Pero lahat na natural life is temporary. Even our health, malusog ka ngayon, tapos bukas makalwa, may sakit ka na. Temporary. Pero kailangan matutunan natin bilang mananampalataya kay Jesus to walk in the supernatural realm above than the natural realm. And that is through faith in the Word of God. Remember, sabi ko, one word from God will change your life forever. One word from God will change your situation. One word from God will change your body. Kung may sakit, can be healed. Meron akong office mate, Bading, copywriter namin. Kabiruan ko, UP siya, matalino. Sabi ko, JR, nagbabasa ka ba ng Bible? Busy ako, Nes. Hindi, may pababasa ako sa iyo. One verse lang. Huwag mo ko bala. Wala ka namang ginagawa break time natin. Kasi ano ba yun? Ano ba yun? Patingin. Ito isang verse lang. John 3:16. Ano yung nasa John 3:16? Basahin mo. Sige, basahin ko. Laksan mo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, sandali, ulitin natin. Dahan-dahan. Again. For God so loved the world. Sandali. Yung world, palitan mo ng pangalan mo. JR. Sige. For God so loved JR that He gave His only begotten Son, that whosoever, yung whosoever, palitan mo ng JR yung pangalan mo. Ulitin mo sa umpisa. Ang kulit mo naman. Sige na, ulitin mo. Sige na. For God so loved JR that if JR shall believe in Him, he shall not perish. Tumakbo sa banyo. Umiiyak. After 10 minutes, bumalik. Iiling-iling. Brother Ness naman. Hirang. Bakit? Pukto ang mata. Umiiyak. One verse from the Bible, hinipo siya. At ako'y na-amazed eh. Sabi ko, pambira, ganito pala ka-powerful ang salita ng Diyos. Simula sa araw na yon, tinanggap niya ang Panginoon. At nag-iba ang buhay niya. At sinikap niya magpakamacho. Sabi niya sa akin,
Brotherness. Alam niyo mga ka-office mate ko, tawag sa akin brotherness eh. Naglaon. Dati nga tawag sa akin pastor eh. Oh, ito pala si pastor kasi nga may dala-dala akong Bible. So, what you say will come to pass. Naging pastor nga ako. Then, sabi sa akin, kasi hindi ko na-discuss yun, wala na pala tayong time. Napapasarap ako sa kwento. So, let's go to the third principle. And ang sarap kasi magkwento. Alam mo, tama yung kasabihan na iba, habang tumatanda ka, dumadami yung kwento mo. Principle number 3. Obedience. Sabi ni Jesus, Luke chapter 5 verse 4, when he had finished speaking, he said to Peter, Simon, now go out where it is deeper and let down your nets and catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all night and didn't catch a thing. But if you say so, I let the nets down again. Alam niyo nangyari? Nung sinunod niya si Jesus, because of his obedience, na-release yung blessings from the kingdom of God. At sobra-sobra, nag-increase yung mga isda, grabe. At hindi lang yon, maging yung mga barkada ni Peter na dismayado, wala nahuli, tinawag ni Peter, binahagi niya yung blessing. Huwag niyong kalilimutan mga kapatid, kapag kayo bless ang Panginoon, huwag niyong sasarilinin yung blessing. Anong gagawin? Pamimigay sa walang blessing. Bakit? The more you give, the more you will receive. Amen. Huwag tayo magiging stagnant na satisfied tayo lang binless. Let's share the blessings to others. Alam niyo, ang pagkakaiba ng Sea of Galilee sa tinatawag na tawag dito, Dead Sea sa Israel. Ang Dead Sea, walang isda na nabubuhay. Ang Dead Sea, saksakan ng alat. Pag ikaw ay lumubog sa Dead Sea, lulutang ka kahit hindi ka marunong ng floating. Lulutang ka. Umupo kang gano'n, lulutang ka. Bakit? Sobrang alat. Walang isda kahit isa na nabubuhay. Compare sa Sea of Galilee, yun ang lugar na nangingisda yung mga Jews. Doon nangingisda sila Peter sa Sea of Galilee. Yung pangyayari yan sa Sea of Galilee. Talama kang isda doon. Ewan ko yung time na yun, talagang matumal yung time ni Peter. Pero madaming isda doon. Parami ng parami. No? Bakit? Ano ang difference? Ba't sa Dead Sea walang isda? Kasi Dead Sea is a stagnant water. Walang exit yung tubig. Walang labasan. Whereas yung Sea of Galilee, meron palang labasan sa labas. Na the more na ito ay dumadaming tubig, lumalabas. Pag umulan, aapa uli, lalabas uli. At ang mga isda, free flow. Dating ng dating, kahit mangisda ka, lalaki, padami ng padami isda. Kasi yung dagat na yon, marunong magbigay palabas ng tubig, marunong magbigay palabas ng tubig. Yung marunong magbigay palabas, dadami ang blessing. Yun ang difference ng Sea of Galilee sa Dead Sea. Ang Dead Sea, stagnant. May mga Christians, stagnant Christians, Dead Sea. May mga Christians naman, parang Sea of Galilee. May free flow ang tubig. Merong exit ang tubig. The more it gives, the more He will increase sa blessing. Nakikinig po ba tayo? So, lahat ng yung mga barkada ni Peter, na-bless din. Mga kapatid, ito yung isang truth. Lahat na sumusuporta sa inyo, lahat ng kaibigan nyo, nadidikit sa inyo, because you are so blessed by God, they will also be blessed by God. Kasi ang blessing, nakakahawa yan. Huwag kayong sasama sa isinumpa, sa may curse, sa rebellious, sa matigas ang ulo.
huwag kayo sasama ron. Mahahawa kayo. Sumama kayo doon sa malinis ang puso, pinagpala ng Diyos, at makikita nyo, yung blessing ng Diyos sa Kanya, darating din sa iyo. Pareho kayong i-bless. Amen. Amen. Yung nagpe-pray sa inyo, mga kapatid. Sino po nagpe-pray sa mga kapwa-kapatid? No? Yung pinagpe-pray nyo, be-bless ng Diyos yun dahil sa prayer nyo. Pero alam nyo po ba, kayong nagpe-pray sa Kanya will also be blessed by God. Yung blessing ng Diyos sa Kanya, blessing din sa inyo. Nakikinig po ba tayo? Amen. Ako, itong iPad ko, bigay lang sa akin ng kapatid. Tagal-tagal na rin sa akin to. No? I thank the Lord. I thank also that person. Brand new to na binigay sa akin nung nasira yung gadget ko. Ito, pinambablak ko sa atak ni Satanas. Binabaril ako ni Satanas. Salag ako na salag. Kaya ang daming tama ng bala nito eh. Oh, butas-butas na. Pinansasalag ko yan. Hindi. Figurative word, pinansasalag ko salita ng Diyos. Alam nyo, sabi ko nga, mapalad tong kapatid na ito. Hindi niya nare-realize, nagbigay lang siya dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon. Pero ang hindi niya alam, pagdating niya sa langit, kung ano ang reward ko, siya din ang reward niya. Bakit? Nakipartner siya sa akin eh. Every time I preach, ginagamit ko ito. Nandito lahat ang outline ko. Ginagamit ko. So parang siya rin yung nagpipreach. Nakikinig po ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Haba naman. Let's stand in the presence of God. Makaka-create na naman tayo another sermon nito. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming po salamat sa umagang to, sa ipong biyaya sa bawat sa amin. You are the God of increase, Panginoon. Thank you for blessing us with your increase. Salamat po, Panginoon, sa principle number 1, that whatever we have, Lord, we're giving it to you. Even our lives, Lord, our time, our possession, our family, loved ones, binibigay namin sa iyo, pinagagamit namin sa iyo. You are the owner of our lives, Lord. Wala kaming pag-aaral sa mundong ito. Kaya principle number 1, binibigay namin sa iyo lahat. Principle number 2, we will go into the depths of the supernatural realm through our faith in the Word of God. Sapagkat anumang nasa mundong ito can be changed by the power of God's Word as we apply and release our faith on the Word of God. And Lord, we have principle number 3, hindi namin kalilimutan, we will continue to obey you, Lord. Anumang sabihin mo, Lord, salamat, biyayaan mo kami ng espiritu na masunurin, a humble heart, a pure heart, an obedient heart, para mabigyan ka namin kaluguran, Panginoon. Wala kami maiganti sa iyo, kundi ang papuri at pagsamba at ang tamang pamumuhay. So, let us serve you, Lord, faithfully with an obedient, humble heart, Panginoon. Marami po salamat. And those who are in live stream, na nanonood, na nasa live stream kayo, if you want to be saved, just believe and receive Jesus to be your Lord, God the Savior. Gusto nyo maligtas, just lift your hands to Jesus. Surrender your life to God. In the name of Jesus. And pray this prayer with me. Sumunod ka lang sa akin panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sumasampalataya po ako sa iyo sumasampalataya na ikaw ay namatay na ikaw ay at muling nabuhay at muling nabuhay 2,000 years ago 2,000 years ago upang ako upang ako na isang makasalanan na isang makasalanan sa paglapit ko sa iyo ko sa iyo. ay gawin mo akong malinis Gagawin mo akong malinis sa pamagitan ng banal na dugo mo na may kapangyarihan na may na maglinis at magpabanal sa akin. pagpabanal sa akin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sumasampalataya po ako sa iyo. sampalataya po At sa araw na ito, sa araw na tinatanggap kita tinatanggap kita to become my Lord, ikaw ay my God, my God and my Savior. my Savior. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus,
Give me, Lord, your Holy Spirit. Your Holy Spirit. Fill me Fill me with His presence. with His presence. In your mighty name, In your mighty name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat. Pagpalain mong bawat isa. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be blessed. God bless you all. Ayan. Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, be excellent for what is good. Be innocent of evil. Be excellent for what is good. Be innocent of evil. For the God of peace will soon crush him. God will crush him underneath our feet. For the God of peace will soon crush him. God will crush him underneath our feet. Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, Romans 16:19 says, for the last time, Romans 16:19 says,